Guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan ay patungkol po dito kay Mayor Jose Manalo. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating balita. And eto, simulan na natin to, Collegiate Americans. Sunahin natin pag-usapan ang patungkol po dito sa tila sa 2025 ay mabubura na ang tape ink sa noontime. Hindi rin naman sila siguro tatanggapin ng ABS. May showtime na doon. Pati ng TV5, hindi tatanggapin. Lalong-lalong higit ni MVP. Naku po, imposible yon. Kaya parang nakikita kita ng araw po nila na wala nang tape ink sa noontime sa 2025. Sabi dito, nakikinita na natin, di ba? Na karma is real para sa tape ink. Dahil sa 2025, homeless na tong mga to for sure. At ang showtime ang papalit sa kanila sa tanghali. Pinasaya na ako ng tahanang pinakamasaya at ni Paulo Contis kahit di ko pa sila napapanood. Tawa match, Itbulaga pa din. So, ayun, hindi pa sila napapanood, hindi pa nila napapanood ang tahanang pinakamasaya ay napasaya na nila ang mga tao dahil mapapalitan Mapapalitan na sila sa 2024. Tawa match, Itbulaga pa din. So, sa mga nagtatanong guys, posible kaya na ipalit po ng GMA Network ang showtime dito sa Tape Inc.? Kasi po pwede, baka raw kasi gumawa na lang ng sariling noontime show ang GMA7 para magkatrabaho din ang kanilang mga artistang bakante na meron din naman pong husay pero hindi nabibigyan ng break. Posible naman, ka-OG. Posible. Hindi nga po natin lubos maisip na ang ABS at GMA ay magkakaroon ng collaboration. Ibang magkaribal na tunay po yan. Lalo na mga fans, di ba? At the same time, hindi natin lubos maisip bukod sa collaboration ay yung ABS-CBN, yung showtime, mapapanood sa GMA, sister channel ng GMA, which is GTV. So, ngayon pa ba magkakaroon ng imposible na malipat ito sa main channel? Lalo na malay nyo, i-claim at kunin po ng showtime management ang pagkakataon na yan dahil malaki ang magiging tulong at ambag ng GMA Network sa ratings nila kasi mas malawak ang GMA compared dito sa GTV. So, yun guys, posible ang maisasagot ko doon. Posibleng ipalit ang showtime. Kasi, yung mga bagay na hindi natin ina-expect nangyayari ngayon. Kaya for me, hindi imposible. Pero pagdating naman sa usaping baka gumawa na lang rin ng sariling noontime ng GMA po, pwede rin. Kasi marami naman po silang mga artista na tenga. 'Di ba? May talent, pero hindi nabibigyan ng hustisya, hindi nabibigyan ng break. So, pabor din yan sa GMA Network kasi yung mga advertisers sa kanila po ang pasok. Ang maganda lang po kasi sa Black Time is that malugi o hindi, may ratings o wala, kita pa rin sila. Dahil hindi naman mababawasan yung upa Porke ba mababa ang ratings ng Tape Inc., mababawasan na yung kanilang upa sa GMA? Hindi. So, kumbaga, ang talo dito is tape. Kung mababa ang kanilang ratings, walang advertisers, hindi damay ang GMA. Tape Inc. lang yung lulubog, guys. Kasi, babayaran nila kung magkano ang upa nila doon sa GMA Network. So, yun ang maganda dito sa airtime agreement. Pero, kung maganda naman, ang magiging resulta ng noontime show, mas malaki ang pakinabang ng GMA kung sarili nilang noontime show yon dahil sa kanila ang pasok ng advertisers, ng advertisements, ng pera. Kaya nga 'di ba mas pinili po ni MVP ang TVJ kaysa dito sa showtime.
Samantala, pag-usapan naman natin ka-OG ang performance po or ang lives count natin kahapon as of 1:20 p.m. So, ang Itbulaga during Gimme 5, meron po tayong 125k YouTube views ka-OG. Samantalang ang Tape Inc. ay meron lamang pong 3k. So, ang layo ng agwat. Grabe, lamon na lamon ng TVJ. Ang Tape Inc. Tahanang pinakamasaya pero tahanang nangamote ata ang nangyari. Hashtag legit Records, hashtag Itabulaga. So, ang sarap lang basahin na ngayon ng Itbulaga. Noong mga nakaraan, naiilang ako. Kasi ang kapal pa rin ng taping gamitin ng Itbulaga eh. So, ultimo TVJ, ilang sa kanila. To the point na yung Itbulaga nila, ang ginagawa nila, E80 Bulaga. May tuldok pa sa pagitan. E80 Bulaga. Pero ngayon, finally guys, wala na itong mga agaw na ito, nasupil na ng korte. Samantala, ito naman po ang kabuuan ka-OG ng ating live views kahapon. 143k live viewers tayo kahapon, 143k. Grabe ngayon, 143 the records. Di ba nagtugma nga naman na hashtag legit the records. So ito po yan, no? Overall kasama po ang Facebook at YouTube, pero parang mas tumaas pa po yan. So, sa YouTube po muna tayo. Makikita nyo po dito na mayroon tayong 61,000 live viewers sa TV5 Philippines. Samantalang sa TVJ ay 55k guys. So total po niyan ay nasa 116 live viewers po sa YouTube. Grabe nga yun. Samantalang sa atin pong Facebook, meron po tayong 13.5k. And ganun din po sa TV5 Philippines or sa TV5 Facebook page, 13.5k, and total nga po niyan 143k live viewers. Congratulations, maraming salamat sa mga tumutok kahapon and sa mga susunod pa pong araw. And syempre sa mga darating pa po nating laban. Samantala, narito naman po ang post ni Kuya Jose or ni Mayor Jose Manalo ka-OG na proud at ang kita po ninyo na yung sarap sa pakiramdam niya na muli pong ipagsigawan ng Itbulaga, na muli pong magamit ang Itbulaga at masuot ang Itbulaga shirt. So, ayan na. Makikita po ninyo dito na parang inaasar ang taping yung mukha ni Mayor Jose. Pinagmamalakit kanya pong tawag dito, ibinabalandra, sinasampal sa Tape Inc. na kanila na ang Itbulaga. Samantala, sabi dito sa komento ni Sir Noli Del Rosario, sa edad kong ito, 95% na mga kasong naipanalo sa mga government office at lower court. Pagdating sa Supreme Court ay kinakatigan din nila ang desisyong nauna na. Lalo na itong trademark ang usapan sa bigat nga ng laban ng TVJ, permanent at executory agad ang hatol ng RTC. So ayun, sabi dito ni Sir Noli Del Rosario is that kadalasan sa laban po sa korte o sa inaakyat sa Supreme Court, kadalasan ay pinapanigan, kinakatigan, pinapaboran lamang din nila kung ano ang desisyon ng RTC, ganyan. Di, lalo na daw po itong trademark issue na yan. Grabe, sa sobrang bigat at lakas ng laban ng TVJ, sa halip na writ of preliminary injunction, permanent executory nga daw po. Permanent and executory daw agad ang hatol ng RTC. So, biruin nyo yun, ganon kabigat ang laban ng TVJ sa kabila to the point na hindi makaahon at hindi po maabot ng Tape Inc. ang TVJ. Kaya malamang daw po niyan pagdating sa Korte Suprema, talo lamang din ang Tape Inc. Pagdating sa Korte Suprema, hindi malabong
Katigan lamang din ng Supreme Court ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Samantala, sabi naman dito ni everything is legit. Everything's legit. Maganda rin gabi yan. Bahala na kung magpo-pull out sila ng mga advertisers. Dahil karamihan kay Yorme lang tiwala nila. So, obviously guys, dito po sa mga fans ng Tape Inc., lahat po yan ay ano lang, Isconatics. Anong tawag ba sa fans ni Isko? Basta Isconians. Ayan, puro Isconians lang. Mga vloggers nga nila, Isconians lang din, ka-OG. So, walang ibang bumubuhat, parang walang kwenta si Paulo Contis. Pandagdag lang ba yan? Pamparami, ganon? So, wala. Pasalamat pa nga ang tape at nakuha nila si Yorme. Dahil kung hindi, until now talagang lugmok na lugmok ang kanilang noontime show. So, kung magpo-pull out lahat ng advertisers, bahala na daw. Bahala na ang Tape Inc. sa buhay nila. Sabi naman ni Visky TV, hanggang December 2024 na lang kontrata ng tape sa GMA7. Ang apela, umabot ng ilang taon. Sa tingin ba ninyo? At tanga, TANGA and GMA, na-renew pa ang tape? I don't think so. Business ang noontime show. Perfect opportunity na ito sa GMA7 na gumawa ng sarili nilang noontime show, di ba? Kagaya na lang ng ginawa ng ABS-CBN, nag-create sila ng sarili. Hindi umasa sa Black Timer. So, ayun nga guys, pinush nila itong It's Showtime. And ngayon ang Showtime ilang taon na rin. At dahil parang inspirasyon din nila ang TVJ na umabot longest running ng time show. So, kumbaga parang wala na rin silang balak na i-end pa ang Showtime. Gusto nilang sumunod sa yapak ng TVJ. Baka sakali makapag 50 years din sila. Anyway, Collegiate Vehicles, itong Tape Inc., good luck. Dahil at least itong si Vice Ganda, malaki talaga ang fandom na mahahatak po ang mahahatak ka kanilang show. Pero itong sina Paulo Quintis, ngayon pa nga lang po lubog na ang Tape Inc. Mababa ang advertisers nila sa commercials. Tapos wala pang gasinong main sponsors talaga. Pinagmamalaki nilang sponsor yung mga nakapag-advance payment. 'Di ba? Advance payment 'yon. Ibig sabihin mawawala na rin 'yun sa kanila dahil nga yung mga nag-advance payment na 'yon sumama sa TV5, sa TVJ. So baka nga naman ang GMA gumawa na lamang din ng sarili nilang noontime show. Sa kanila pa ang pasok na advertisers, 'di ba? Anyway, sabi naman dito ni Darila Maki Paki, maganda ring gabi. Sasabihin ko na sana move on na. Pero natawa ako sa logo, nasa ng tahanan. May jeepney at aeroplano ba sa bahay? Copy-paste pa more. So yun na nga po yung sinasabi ko. Tahanang pinakamasaya pero may aeroplano. Ay grabe nga naman yun. So yun lang po ang ating update kaysa ayoko ng dugsungan kasi nakakatawa na ka-OG talaga itong kanila pong title na ito. Proud na proud pa man din po sila at gandang-ganda. Ibig sabihin, yun lang talaga ang taste nila. So, yun lang muna ating update ngayong gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.